Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mag-aanim na buwan nang walang trabaho si Cora magmula nang masunog ang pinagtatrabahuan niyang factory. At dahil doon ay umaasa na lang siya sa kaunting ipon para magkaroon ng pang-araw-araw na pagkain. Mabuti na lang din kahit papaano ay naabutan sila ng financial assistance ng iba't ibang ahensya, kaya kahit papaano ay nakatagal siya ng ganoon kahit walang trabaho. Ulila na sa mga magulang ang dalaga, pero meron siyang mas nakatatandang kapatid na pangalan ay Christopher na matagal nang lumipat ng lugar magmula ng makapangasawa at magkaanak. Miyerkules at mag-aalas 4 ng hapon. Pauwi na ang dalaga galing sa pagkuha niya ng last pay mula sa pabrika na na-delay ang pagbibigay. Gayunpaman ay nagpapasalamat na rin siya dahil nakuha na niya ito. Ang bagay na lang din kasi na ito ang kanyang hinihintay para makapagbiyahe sa kanyang kuya. Doon niya kasi balak magtrabaho dahil marami raw oportunidad sa lugar na yon. Kuya, nakuha ko na po yung last pay ko. Sa Friday, magbabiyahe na po ako papunta dyan. Sige lang, tol. Sinabi ko naman sa'yo, matagal lang nakasave ang kwarto mo rito. Ikaw lang ang matigas ang ulo at ayaw pang magpunta rito. Ibenta. Saka ko na pag-iisipan, kuya, kung dapat nating ibenta ang bahay natin dito. Nakausap ko na naman ng mga uupa at sina Tita Nene at Tito Carlos na ang bahalang maningil buwan-buwan. No problem. Kunin mo na lang din muna ang mga bayad sa upa at bigyan mo na rin kahit papano sina tito at tita. Alam mo naman ang mga yan. Ako, hindi na mangingialam sa peperahin mo dyan. Ang akin lang kapag naibenta na natin ang bahay dyan, pwede kang makapagsimula ng bagong buhay dito kapag napag-share na natin ang pera. Ako nang nagsasabi sa iyo, Tol, Cora, napakaraming oportunidad sa lugar na ito. Lalo na ngayon, maraming itinatayong mga mall, ospital, paaralan at kung ano-ano pa. Thank you, kuya. Sige, dyan na lang natin pag-usapan para mas maganda lalo na at personal. Ang hirap pakipag-usap sa telepono Matapos makapagpaalam ay nag-ayos-ayos na kagad ang dalaga ng mga gamit niya para sa pagpunta sa bahay ni Kuya Christopher niya. Nagpaalam na rin siya kina Tita Nene at Tito Carlos na Biyernes ng hapon na ang kanyang alis. Nagbilin na rin siya sa mag-asawa at tuluyang ipinagkatiwala sa mga yon ang bahay na iiwanan niya. Mabilis na lumipas ang oras at araw. Pagsapit ng Biyernes ay nagbiyahe na ang dalaga pasado alas 4 ng hapon. Nakarating siya sa nasabing syudad na meeting place nila ni Kuya Christopher. Eksaktong alas 6:30 na ng gabi. Habang hinihintay ang nakatatandang kapatid, ay tumingin-tingin muna ang dalaga sa mga taong abala sa parke. Maya-maya ay merong isang lalaki na tumabi sa kinauupuan niyang bench. Nung una ay natakot siya sapagkat hindi niya ganon kabisado ang kalakaran sa abalang syudad. Subalit nang makita niya ang itsura ng katabi, ay tila napasailalim kagad siya sa isang hipnotismo dahil sa kagwapuhang taglay ng lalaki. Matangos ang ilong, makapalang kilay, malamlam ang mga mata na may mahabang pilikmata. Tamang-tama ang laki ng labi, matangkad at matipuno ang katawan. Nang umiti yun at nagsalita, pakiwari ni Cora ay nahulog ang kanyang panty sa sobrang ganda ng ngiti nitong pamatay at boses na parang maginoong lalaki. Ayos ka lang ba, miss? Ha? Po? Para kasing natulala ka na dyan Nako, pasensya ka na, kuya. Grabe ka naman sa akin. Kuya talaga? Mukha na ba akong may edad para sa'yo? Sorry. Ano ba naman to? Mag-aalas 7 na ng gabi, tapos mag-isa ka lang. Biyernes pa naman ngayon. Alam mo bang kapag araw ng Biyernes mas naglilipa na ang mga masasamang nilalang? Sabi kasi nila, Biyernes daw ang araw na malalakas sa mga yon.
Alam mo bang delikado sa lugar na ito? Dahil maraming nagnanakaw at saka gumagawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Lalo na sa magandang babaeng katulad mo. Nako, pasensya ka na ha. Ang dami ko nang nasabi. Hinihintay ko ang kuya ko eh. Sabi niya kasi dito raw ako maghintay. Naudlot na sa pagsasalita ang dalaga sapagkat malakas na nagring ang kanyang cellphone na tila natataranta niyang sinagot. Matapos ang ilang saglit na pakikipag-usap kay Kuya Christopher sa kabilang linya, ay ibinaba niya kaagad ang cellphone at hinarap ang gwapong lalaki kahit na naiilang pa rin talaga siyang tingnan ito. Pasensya ka na ha. Mauna na ako sa iyo. Doon daw kami sa fast food magkita ng kuya para maghapunan na rin. O sige, mag-iingat ka ha. Pakiramdam ko makikita pa rin tayo. By the way, Gideon nga pala ang pangalan ko. Cora. Cora naman ang name ko. Nice to meet you, Gideon. Nanlamig ang dalaga matapos siyang mahawakan ng malambot na kamay ni Gideon. Hindi niya rin maintindihan ang sarili pero parang tila mabilis siyang naakit sa kagwapuhan at kakisigan ng binata. Dahil sa hiya, ay dali-dali na kagad siyang umalis at tinungo ang fast food na tinutukoy ni Kuya Christopher. Nang magkita sila, ay nag-order na rin kaagad ang nakatatandang lalaki at sabay silang nag-dinner. Makalipas ang ilang minuto, habang nasa biyahe sila papunta ng bahay ni Christopher, ay wala silang masyadong napag-usapan dahil bukod sa pagod at ingay ay siksikan din sila sa bus. Mag-aalas 8 na ng gabi nang sila ay makauwi at nang nasa loob na ng bahay ay doon lang nakapagbukas ng maayos na usapan ng magkapatid. Kuya, maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin dito ha. Pero hindi ba nakakahiya kay Ate Cyril? Ha? Napangiwi ang matangkad na lalaki habang pinagmamasda ng dalaga na halata sa itsura ng mukha na nahihiya nga. Talagang ngayon pa sinabi yan ha? Kung kailan nandito na tayo sa bahay. Ba't ka naman mahihiya sa asawa ko? Siya nga ang nagsabi sa akin na dito ka na patirahin lalo na nung naalaman niya na nawalan ka na ng trabaho. Nahiya nga kasi ako kuya eh. Ano ka, bingot? Matagal ka na naming inihintay dito, Cora. Ako na nga nagsabi sa'yo eh. Tol, mas masarap at mas maraming oportunidad nga dito. Ang plano kasi namin ni Ate Cyril mo sa susunod na 2 taon, kukunin na niya kami ni Cypher. Tatapusin lang namin yung anak namin sa pag-aaral niya ng high school tapos, yun, magmamigrate na kami sa Canada. Kaya ako pinabibenta sa iyo yung bahay sa probinsya kasi itong titulo ng bahay sa iyo na namin ililipat. Magpo-for good na kayo rin sa Canada? Oo. Tapos kapag nakaluwag na, ikaw naman ang kukunin ko. Tapos kung kapangalan na sa iyo yung titulo ng bahay na to, bahala ka na kung ibebenta mo o hindi. Wow, nakaka-excite naman yan. Pero hindi ko pa rin sure kuya eh. Kung ibebenta ko ang bahay natin sa probinsya, yun na lang kasi ang alaala sa atin nila nanay at tatay. Pero bahala na. Saka mo na yung pag-isipan. Matagal-tagal pa naman yun eh. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa kung paano ka makakahanap ng trabaho rito. Ako na nagsasabi sa'yo, mabilis ka lang makakahanap ng work dito basta matyaga ka lang. Sige kuya, gagalingan ko para ma-hire talaga ako. At hindi ako mapaya sa inyo ni Ate Cyril. O siya, sige. Magpahinga ka na muna ng maaga dahil alam kong napagod ka sa biyahe. Sayang at tulog ang pamangkin mo. Sige, bukas na lang kayo mag-banding at wala namang pasok. Natutuwa talaga ako at nandito ka ha. Kasi may katulong na ako sa pagsasaway dyan kay Cypher. Pati ang nanay niyang nasa ibang bansa nangungonsumi. Matapos ang ilang pag-uusap ay sinamahan na nga ni Christopher ang nakababatang kapatid sa kwarto nito. Natuwa naman ang dalaga nang makita yon kaya nagpasalamat siya ng gusto. Kinabukasan, katulad ng nakagawian,
Habang walang pasok ang 13 years old na estudyante ay nagala muna silang tatlo. Si Christopher, Cora at Cypher. Nagkaroon ng maayos saka masayang bonding ang lahat. At paglipas ng Sabado at Linggo ay nag-apply na nga kagad ang dalaga sa mga kumpanyang pwede niyang pasukan. Sa kabutihang palad ay natanggap kagad siya sa 3 agency matapos makita ng HR ang kanyang resume. Masaya siyang lumabas ng gusali at naghintay siya ng masasakyan pa uwi nang mapansin niya sa katapat na kalye na merong lalaking nakatingin sa kanya. Nang mamukaan niya yon, ay ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita si Gideon na kumakaway-kaway habang nakangiti. Nagbuka pa to ng bibig na parang bumulong sa hangin at mas nakakagulat sapagkat narinig niya kung ano ang sinabi nito. See you soon. Dumaan ang ilang malalaking sasakyan sa pagitan nila at nang mawala na mga to ay nawala na rin si Gideon na kanina lang ay nakatayo sa waiting shed habang nakangiti. Kumakaway at may ibinubulong pa sa dalaga. Dahil doon ay napakibit balikat na lang si Cora at napakunot ng noo. Namaligmata lang yata ako. Pagkasabing yun, ay sumakay na siya ng sasakyan na nagbiyahe papunta sa kinaroroonan ng tinutuluyan niyang bahay. Kumusta ang pag-apply mo? Good news, kuya. 3 agency ang tumanggap sa akin. Sabay-sabay nga eh. Buti na lang tinanong ko ang mga possible salary, kaya may napili na akong papasukan. Wow! Ang astig mo naman. 3 company sa isang pag-apply lang. Ikaw na talaga, tol. Yes, kuya. Thank you, Lord talaga. Next week after makompleto yung mga requirements ko orientation na kagad tapos training with pay na daw. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Iba ang rate at kalakaran dito. Kahit sa utility ka mapunta, malaki ang diferensya kumpara sa probinsya natin. Kaya noon pa kita gustong-gustong papuntahin dito Mas marami pang benepisyo kumpara sa dati mong pinagtatrabahuan na hindi naman sa pagmamaliit pero nagsasabi lang ako ng totoo, tol. Oo nga, kuya. Pero medyo mahal din bilihin dito Yun nga lang. Pero kung mahusay ka naman sa pagbabudget, kayang-kaya mo yung taas ng bilihin, tol. Ang importante, may work ka na. Alam mo bang ako, bago natanggap noon, halos 100 beses yata ako na-reject Kaya nawala na ako ng pag-asa noon Mabuti nga palagi akong ini-encourage noon na asawa ko kaya nakapagtrabaho pa rin naman. Yun nga lang, mas magandang opportunity na natanggap niya. Kaya nag-resign na lang din ako after 5 years. Basta, pagbutihan mo dyan. Hanggang sa yung long-term plan natin mangyari na. Sige, kuya. Gagawin ko yung payo mo. Pero kapag nakaluwag-luwag ako, babawi ako sa iyo. At siyempre, para hindi naman magtampo sila Tita Nene at Tito Carlos, kapag natupad ang mga plan natin na makapunta pareho ng Canada, susuportahan ko naman sila ron kahit papaano. Total, sila rin naman ang tumatay yung mga magulang natin Napangiti si Christopher dahil sa sinabing yun ng bunso niyang kapatid. Pangarap kasi talaga niya na matulungan ang buong pamilya at kamag-anak. Basta, ipagpasa Diyos natin ang lahat. Matutupad yun. God will provide, ika nga. Ilang saglit pa, pagdating ni Cypher galing sa paaralan, ay sabay-sabay na silang tatlo na kumain ng hapunan. Nang matapos na ay pumwesto muna ang dalaga sa sala kasama ang may pagkawirdo niyang pamangkin na nakikinig ng Pamela Clamid at Cabanong Channel. Si Christopher kasi ay inaya ng kumpare niya sa kabilang bahay na mag-inuman. Na-curious tuloy ang dalaga kaya habang nakikinood ay napatanong siya sa weirdong binatilyo. Tungkol sa serial killer documentaries bang channel na yan, Cypher? Hindi po, auntie. About sa mystery of the world, especially dito sa atin sa Pilipinas. Mystery of the world? Like ano po? Aswang, ulam, engkanto, laman lupa, multo, demonyo at kung ano-ano pa. Ganun ba, Cypher? Hindi po ba kayo naniniwala sa mga yan? Totoo po kaya sila? Naniniwala ako sa iba.
Katulad sa aswang at kulam saka mga engkanto. Doon kasi sa amin sa probinsya, nung bata pa kami ng papa mo, laganap ang balita tungkol sa aswang at kulam. Pero never pa naman ako nakakita kaya minsan nagda-doubt din ako. Usually po kasi auntie, ang mga may galing or tinatawag nilang napili or yung may third eye o sixth sense, ang madalas na maka-experience na makakita ng mga supernatural eh. Dahil po sa hindi natin sila nakikita, hindi po ibig sabihin nun hindi na sila totoo, auntie. Tama naman. Marami kang alam sa mystery of the world Mukhang mahilig ka talaga sa ganyan. Thank you po, auntie. Yes po, mahilig talaga ako sa mga ganyang dokumentaryo, lalo na sa channel nila. Kasi na-explain kung bakit may ganito o may ganyan, pati mga purposes po. Each enigma is imbued with its own distinct and enigmatic purposes. Ang lalim naman yon. Kumbaga po, auntie, ang bawat misteryo ay may sariling mahiwagang layunin. Kaya sila nananatiling misteryo at nagtatago sa dilim sa kabila ng kapangyarihan at lakas sa taglay ng mga hindi pangkaraniwan. Diyos ko po, kahit tinagalog mo na, ang lalim pa rin at di ko pa rin magets. Pasensya ka na sa auntie mo dahil hindi ako kasing talino mo, Cypher. Pero ayos yan. Magpakalalim ka sa mga bagay na gusto mo. Pero maghinay-hinay ka rin dahil kapag supernatural na ang usapan, mahirap yan, lalo na kapag walang nagagabay sa'yo. Meron naman po akong gabay, kaya lang ako lang ang nakakakita. Sa hindi malamang kadahilanan ay biglang nanayo ang mga balahibo ng dalaga matapos sabihin yon ng weirdo niyang pamangkin. Nakangiti pa man din si Cypher na parang normal lang ang lahat ng mga sinabi nito. Kahit ang totoo ay napaka-creepy na noon para kay Cora. Nang mapagtanto ng morenang dalaga ang mga sinabi ng kanyang pamangkin, ay maraan siyang napalibot ng tingin sa buong sala. Kasunod noon ay mabilis na nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Ramdam na ramdam niya lalo na sa braso at bato. Maiwan ako dyan pamangkin. Umaga pa nga alis si auntie. Ikaw na lang ang bahalang maghintay kay papa mo. 10:00 uuwi na raw siya, sabi niya kanina. Sige po, auntie. Good night and sweet dreams. Good night din. Sweet dreams ka pa dyan. Matapos mong sabihin na may gabay ka na ikaw lang nakakakita, anong ibig sabihin nun? May kasama tayong multo rito? Dali-dali na ngang pumasok ang dalaga sa kanyang kwarto at sinikap na matulog kahit ang totoo ay natatakot pa rin siya dahil sa mga sinabi ni Cypher. Mabilis na lumipas ang araw at linggo pero tumatak pa rin sa isip ni Cora ang mga kwento ng pamangkin niyang weirdo. Sa kabilang banda, nang makumpleto na ng dalaga ang mga dapat kailanganin ay nakareceive na siya ng mensahe mula sa agency para sa opisyal na pagsisimula ng orientation at training with pay. Medyo nahiwagaan lang din siya sapagkat madalas niyang makita si Gideon sa karamihan ng mga lugar na pinupuntahan niya. Ang totoo niyan ay nakaisip na rin siya na hindi maganda tungkol sa gwapong binata na parabang ini-stalk na siya. Hindi niya na muna ito ipinaalam kay Kuya Christopher niya dahil ayaw niya rin mag-alala ang nakatatandang kapatid. Lunes ng umaga ay maagang gumayak si Cora at umalis ng bahay dahil ito na ang simula ng opisyal na pagtatrabaho. Pagdating sa nasabing ospital ay nagtungo agad siya sa Office of the Human Resource. Matapos makapag-usap at ma-orient, ay iniwan na siya sa isang kwarto kung saan ay may isang lalaking senior citizen na pumasok. Malakas pa naman tong tingnan pero halata ang katandaan dahil sa nangungulubot na mukha, mamuti-muting buhok at namumutlang balat. Nung una ay nangilabot pa siya sapagkat bukod sa biglang pagpatay-sindi ng ilaw, ay naisip niya kaagad na hindi normal na tao ang kaharap kundi multo. Ganun kasi ang nababalitaan niya sa mga ospital at may naikwento na rin si Cypher sa kanya na kalimitan nga raw
ay isa ang pinagtatrabahuan niyang lugar sa mga portal ng sumakabilang buhay. Bakit ganyan ka naman makatingin, iha? Mukha ba akong multo, ha? Po, Mukha lang akong multo pero buhay na buhay ako, iha. Ikaw ba si Cora? opo. Nice to meet you, Eneng. Ako si Mang Julio. Pero wag mo akong tatawaging Mang Julio, ha, kapag maraming tao. Kuya Julio dapat. Para naman bagets pa rin ang datikan. Nice to meet you po, Kuya Julio. Iwasan mo na rin ang mag-post sa akin, ha? Para kunwari magkaedad lang tayo. O tara, sumunod ka sa akin. Napangiti sila pareho bago magkamayan at sabay na lumabas ng nasabing silid. Saan po tayo pupunta, Kuya Julio? Masasanay ka rin sa pagtawag sa akin ng kuya. Anyway, basta sunod ka lang at ituturo ko sa iyo mga bagay-bagay. Huwag ka mag-alala, hindi ako multo, ha? At lalong hindi ako nangangain. Pasensya na po kayo kanina, ha? Akala ko kasi talaga multo eh. Nagpapatay sindi kasi yung ilaw doon. Papalitan na rin yon mamaya ng maintenance. Teka, matagal ka na ba sa pag-housekeeping? Almost 5 years na rin po. Saglit na natigilan ng dalaga sa pagsasalita matapos mahapyawan ang paningin niya ang isang pamilyar na lalaki. Gideon? Ngumiti at kumaway sa kanya ang gwapong binata bago pumasok sa isang silid, kaya mas lalong nagtaka ang dalaga. Anong ginagawa niya rito? Na-stack up ka na dyan, Eneng. Pasensya na po, Kuya Julio. Pagbaling ng dalaga sa matandang lalaki ay napakamot ulo siya at muling napalingon sa kung saan pumasok si Gideon. Hindi na siya umimik pa at sumunod na lang kay Mang Julio papunta sa locker room. Ito ang locker room natin. Dapat malinis to palagi, ha? Dahil magagalit ang mga bossing-bossing natin dito sa ospital. Yung locker mo, andun, sa dulo. Ikaw na ang bahalang magpanatili ng kalinisan dyan, ha? Thank you po. Question lang po. Kayo po ba ang head ng mga housekeeping? Ha! Nadali mo, Eneng! Ibig pong sabihin matagal na kayo rito? Nadali mo ulit, Eneng! Naka 2 points ka na, ha? Very good! Last question po. May kilala po ba kayong nagtatrabaho dito na ang pangalan ay Gideon? Hindi ko lang po alam ang apelyido pero ang itsura niya matangos ang ilong, makapal ang kilay, malamlam ang mga mata na may mahabang pilikmata. Tamang-tama ang laki ng labi. Tapos matangkad, maganda ang katawan. Maganda kung ngumiti, pati lalaking-lalaki yung boses at maganda rin ang kutis. Grabe ang description, ha? Tandang-tanda mo, ha? Parang model na artista. May mga doktor na medyo nakakahawig sa sinabi mo pero wala akong natatanda ang Gideon ng pangalan. Sino ba yon? Boyfriend mo? Hindi po. Ako, pasensya na kung napasigaw ako. Ikaw naman po kasi Kuya Julio eh. Siya sige. Tama na muna yung usapan tungkol dyan sa Prince Charming mo. Mag-almusal na muna tayo sa pantry habang hindi pa oras ng duty. Ang unang rule dito, bawal tumanggi kapag inaalok ng kumain. Dahil doon ay hindi na nakasagot pa ang dalaga. Tumunod na lang siya sa matandang lalaki sa pantry at tumikim-tikim ng kung ano-anong pagkain na naroon. Bago sumapit ang 8:00 ng umaga, ay ibinigay na nga ni Mang Julio ang schedule kung saan floor mag-duty ang dalaga. Pharmaceutical. Saan yun, Kuya Julio? Doon yun sa kabilang building. Kulang kasi ng mga tao ron kaya doon ka muna, ha? Maya-maya natin pupuntahan. Babalik lang ako sa locker room at may kukunin lang ako. Sige po. Makalipas lang ang ilang minuto
ay naglakad na nga ang dalawa papunta mismo sa sinasabing building. Nang nasa basement part na sila ay muling nagsalita ang matandang lalaki patungkol sa kanilang trabaho, kung paano ang mga tamang diskarte ng paglilinis. Marami pang sinabi si Mang Julio kay Cora, hanggang sa mauwi sila sa isang usapan na nagpatayo ng mga balahibo ng dalaga. Alam mo, maswerte ka. Dahil sa pharmaceutical building ka nailagay kasi malimit ang tao rito. Seasonal lang. Kadalasan yung mga sumasabak lang sa mga nagte-testing ng bagong gamot o yung mga nagpapatest sa paaralan. Alam mo ba, kadalasan yung mga bagong housekeeping nailalagay sa basement morgue part ng ospital. Kaya ang swerte-swerte mo talaga dahil dito ka unang napunta. Pero soon din, Ineng. Kapag nagpalit-palit ng shift na may experience mo rin doon. Pati yung kilabot. Nang marinig pa lang ng dalaga ang salitang morgue ay naginig na kaagad ang laman niya. Hindi niya kasi kakayanin kung makakakita siya ng patay na katawan ng tao. Kuya Julio naman huwag kang manakot. Nasa ospital pa rin naman tayo Kahit hindi ako sa morgue malagay, aware naman ako na sa ospital, kahit sa parte ay maraming, alam niyo na po, ayaw ko nang banggitin kasi nananayo ang mga balahibo ko Buti naman at aware ka. Pero simula ngayon since sa ospital ka na magtatrabaho, dapat maging matapang ka na. Sanayin mo na ang sarili mo. Katulad ko, may plano ka mang magtagal sa lugar na ito o hindi, kailangan mong masanay dahil kahit saan naniniwala ko bukod sa mga kaluluwa o multo, may iba pang bagay na hindi natin nakikita na nakapaligid lang sa atin. Napalunuklaway ang dalaga habang pinakikinggan ang mga salaysay ng kanyang kausap. Pagpasok nila sa elevator ay medyo nakaramdam tuloy siya ng pangingilabot at kahit hindi niya ipinahahalata ang takot ay napansin niyo na matandang Ginoo sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ayos ka lang. Hindi ka na nagsalita dyan Ayos lang po, Kuya Julio. Makakasama ko rin naman po kayo dito, di ba? Ngayong buong linggo na to, makakasama mo ko. At yung isa pang baguhan na si June. May mga kasif ka rin naman dyan na makikilala at makakaklose mo rin soon and very soon. Kaya huwag kang masyadong kabahan sa mga sinasabi ko kanina Sabi ko nga sa'yo, dapat maging matapang tayo. Opo, tatandaan ko po yung mga sinasabi nyo. O siya, magtrabaho na tayo at nandito na tayo sa 3rd floor. Sige po, Mang Julio. Hindi alam ni Cora kung matutuwa ba siya o matatakot sa unang araw niya sa pagtatrabaho sa ospital na yun. Sa dami na niya kasing napasukan bilang isang housekeeper ay ngayon lang nanindig ang balahibo niya. Hindi niya alam pero parang kakaiba ang pakiramdam niya kapag nasa ospital. Kaya pala marami rin siyang kakilala noon o nababalitaan na nangangayaw din kapag sinabihan ng ahensya na magtrabaho sa mga ospital lalo na sa pampubliko. Dahil bukod sa crowded sa mga may sakit, malamang sa malamang ay crowded din ng mga yon sa hindi pangkaraniwan na nagpapanggap na mga normal na nilalang. Napapaisip tuloy siya habang nakasunod kay Mang Julio na nagpatuloy sa pagle-lecture tungkol sa mga tamang diskarte pagdating sa kalinisan lalo na ng mga banyo. Nakakatakot pala mag-work sa ospital. Putik na yan. Pero hindi bali na. Laban na to. Ang malaga may work at may magandang sahod. Pagdating nila sa comfort room ay itinuro na kagad ng matandang Ginoo ang pinaka-importanteng gagawin. Hindi na ito masyadong nag-explain sapagkat alam naman niyang may karanasan na ang dalaga sa ganoong trabaho. Nang matapos na ang dalawa sa maiksing pag-uusap, ay saglit silang naglakad hanggang sa matapat sa iilang silid na pagbukas ng pinto ni Mang Julio ay wala silang naabutan na kahit sinong tao. Ang tahimik dito, no? Sabi ko naman na wala mag-iistorbo sa iyo rito kapag naglilinis ka Kaya lang, sabi nga rin ng iba kasing tahimik din daw ang lugar nito dun sa morgue.
Nangilabot na naman ang dalaga dahil sa mga sinabi ng matandang Ginoo. Kaya napaungot na siya ng pasimple habang patuloy itong nagsasalaysay. Alam mo ba ang mga bali-balita na talakaran minsan sa morgue, lalo na sa mga private ha? Ayaw ko sanang sabihin to dahil babae ka. Pero soon, malalaman mo rin ang mga bali-balitang yon kapag nadistino ka na ron. Alam mo ba na ang mga ginagawa raw ng mga embalsamador kapag magaganda na matay, nire-rape muna raw yon. Dito sa morgue ng ospital, ewan ko lang kung ginagawa ng mga embalsamador dito yon. Pero sure ako sa mga pribadong morgue at forenarya, ay nako, talamak yan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na paniwalang-paniwala sa sinasabi ng matandang lalaki. Kaya ang kadalasan mga babayang nagmumulto no? Kuya Julio, nakakainis ka naman. Kwento ng ganyan tapos iiwanan mo ko dito mag-isa. Please naman, stop na yung mga kwentong patungkol sa morgue kasi wala naman tayo roon eh. Natatayuan tuloy yung mga balahibo ko. Ano ka ba, Neng? Sinasanay lang kita, no? Baka po imbis na masanay ako, mag-resign na lang ako kaagad bukas eh. Uy, huwag naman. O siya, maglinis ka na rito. Yung iba't ibang kulay ng map na pinakita ko sa iyo ron sa tool room ng CR, nitong third floor. May mga designated na area yun ha. Yung para sa CR lang. Hindi po pwedeng gamitin dito sa kwarto. Mga doktor kasi ang kadalasang nandito kapag may mga examinations and tests sila. Opo, noted po. Marami-rami pang itinuro ang matandang lalaki sa kanya na nakuha niya rin namang kaagad kahit medyo nalilito-lito pa siya. Sa pinagtrabahuan niya kasing ospital ang lahat ng map gamit na sa lahat ng silid. Nang matapos na siya sa paglilinis sa buong third floor, pagkalipas ng ilang oras ay bumalik na sila ni Mang Julio sa locker room. Magla-lunch break na rin kasi kaya nagpalipas muna siya ng oras doon. Pwede ka palang magpahinga dyan sa couch after mo kumain o basta break time ha. Pero kapag oras ng trabaho, wag. Kasi mayayari tayong dalawa. O so paano? Maiwan na muna kita ha. Naibiling ko naman na sa iyo yung mga iba't ibang dapat na gawin. Pupunta muna ako sa ward at OPD para mag-check. Okay po. Thanks pala sa mga turo mo kanina, Kuya Julio. Hey, you're welcome. Tara at mag-lunch na muna tayo sa pantry para makapagpahinga na. Dali-dali silang nagtungo sa pantry at nananghalian kasabay ang ilang empleyado. Nang matapos na ay sinunod na ng dalaga ang payo ng matandang lalaki na magpahinga sa couch ng locker room. Habang tahimik na nagpapahinga, ay nakarinig siya ng yabag ng tao kaya pasimple niyang iminulat ang mga mata. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Gideon na nakatayo sa pintuan ng silid. Napakagwapo talaga ng itsura nito, kaya sa halip na maisip niyang matakot at magtaka, ay bumangon siya sa couch at hinarap ang lalaki. Para kaagad siyang nahipnotismo ng kakisigan nito. Dito ka ba nagtatrabaho, Gideon? Sabi sa iyo no, magkikita at magkikita pa rin tayo. Ang lakas talaga ng pakiramdam ko Oo nga eh. Nice to see you and nice to meet you again, Cora. Nang muli silang mag-shake hands, ay doon niya napansin ang patay na kanang hinlilit nito, na parang may nakita na siyang isa sa mga empleyado rin doon. Hindi lang siya masyadong nagpahalata dahil ayaw niyang ma-offend ang gwapong lalaki. Pero dahil sa tagal ng tingin niya roon ay napansin pa rin siya ni Gideon. Eto ba? Parehong hinilit ko yung patay na? Pati kasi yan ang namin. Okay lang. Hindi mo naman na kailangan ikwento. By the way, saan department ka pala? Secret? O sige na, magpahinga ka na ulit dyan. Kailangan ko nang umalis. Magkikita pa naman tayo Marami pang beses. Pagngiti ng gwapong lalaki ay mas lalong nabighani sa kanya si Cora na halata ang pagkakilig. Nang umalis na yon ay pilit niyang minumukaan ang suot nitong damit, pero hindi naman niya ma-identify kung saang department yon.
Hindi rin tuloy siya nakapagpahinga ng maayos dahil doon. Sa kabilang banda, kanina habang kausap ng dalaga si Gideon ay may kung anong nararamdaman siyang kakaiba para rito. Para bang may kakaibang aura ang gwapong lalaki na hindi niya matukoy kung ano. May girlfriend na kaya siya? Diyos ko, Day! Kung ano-anong pinagsasabi mo, Cora. Karengkeng ka. Magpahinga ka nang bruha ka. Dahil tuloy sa mga kakatuwa niyang naiisip ay hindi rin talaga siya nakaidlip. Hindi niya rin kasi talaga maintindihan ng sarili kung bakit paulit-ulit na sumasagi sa isip niya si Gideon. Hinilamos niya ang magkabilang kamay sa mukha bago tumingin sa orasan at nang makitang ilang minuto na lang ay matatapos na ang lunch break, kaagad siyang bumangon sa couch at muling nagtrabaho. Makalipas ang ilang oras, natapos na lang ang shift ni Cora ay hindi pa niya nakikita si Gideon uli. Pero hindi na muna niya pinagtuunan ng pansin ng tungkol sa bagay na yon dahil sa kanya na lang naramdaman ang pagod nang nakaupo na siya sa couch ng locker room. Nagtungo siya sa women's comfort room at nagpalit ng damit dahil sa nangangamoy pawis na. Pagbalik ng locker room ay inayos na niya ang mga gamit para mag-ready na sa pag-uwi. Dumating naman si Mang Julio na napansin ang pagod sa kanyang mukha. Oh, para kang lantang gulay ineng ah. Hataw na hataw ka kasi kanina eh. Alam mo, kahit linisin mo pa tong buong ospital sa loob ng isang araw, ganon pa rin ang sweldo mo. Kaya huwag ka magpakapagod masyado. Di ba, pinaliwanag ko na tinuruan na kita ng tamang diskarte. Na-carried away lang po, Kuya Julio. Na-carried away ka dyan. Hoy, bukas, maghinay-hinay ka ha. O siya, sige, see you tomorrow at una na akong uuwi ha. Napabuntong hininga na lang ang dalaga habang matamlay na kumakaway sa matandang Ginoo na lumabas na ng locker room. Pagkatapos ay saglit siyang sumandal sa couch at pumikit para ipahinga ang sarili. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang parang mayroong umupo sa tabi niya. Kaya saglit siyang napadilat pero wala namang tao. Dahil doon ay nag-ayos na lang siya kaagad ng sarili saka dumiretso sa biometric para makapag-out na. Nang palabas na ng ospital ay nakita niya mula sa hindi kalayuan si Gideon. Nakatayo to sa ilalim ng isang puno. Nakatingin sa kanya habang umikiti at kumakaway. Kaya napatango na lang siya kaya napangiti na rin siya bilang tugon. Pero nagulat siya nang may ambulansyang dumaan sa pagitan nila ay bigla na lang nawala ang lalaki. Ha? Ang weird naman ng taong yun. Bigla-bigla na lang nasulpot. Bigla-bigla rin nawawala. Ineng, naka-out ka na pala. Saan ka ba nauwi? Sa area lang po. Umakas ka na sa akin para mahatid na kita sa terminal. Nagdadalawang isip pa si Cora nung una pero nang muli siyang lumingon sa kinaroroonan kanina ni Gideon ay wala na talaga turoon. Angkas na Ineng, hindi ako nangangain. Napasang-ayon na lang si Cora sa matandang lalaki hanggang sa matid siya sa nasabing terminal at mabilis na nakasakay ng jeep. Pag-uwi ng bahay ay pagod na pagod niyang inihilata ang katawan sa kama. Paglipas ng kalahating oras ay kumatok sa pinto ang kanyang kuya Christopher kaya dali-dali niya itong pinagbuksan. Ano? Kumusta ang first day of working in public hospital ha? Ayos naman, Kuya. Medyo nakakapagod. Ang tagal ko rin kasing natengge eh. Ayos ka lang ba? Kumain ka na? Kumain na ako kanina. Nasabi ko si Cypher. Kino-confirm ko lang ha. Nasabi naman na sa akin ng anak ko pero ang sabi niya, may matandang lalaki raw kanina sa labas ng gate na kanina pa nakatayo. Parang kasama mo raw eh. Ha? Nasama ko? Halata sa hilatya ng mukha ng dalaga ang matinding pagkagulat. Ang pumasok agad sa isip niya ay si Mang Julio matapos siyang marinig na sinabi ng kuya niyang may matanda. Pero
Pagkalaon ay napakunot siya ng noo sapagat hindi naman alam na matandang lalaki ang tinitirhan niya. Si Mang Julio? Paanong... Dali-daling lumakad palabas ng kwarto si Cora. Nang nasa labas na siya ng bakuran kasunod ng kanyang kuya, ay wala naman silang nakitang matandang lalaki. Wala namang kuya. Kanina nga sabi ko, di ba? Hindi naman ngayon eh. Malamang umalis na yon. Sure po ba si Cypher na may matandang lalaki dito kanina? Oo, sabi niya. Alam naman ng anak ko kung ano ang multo at hindi, Cora. Aware ka naman na siguro na may third eye si Cypher, di ba? Bukas, kausapin mo siya at itanong ang itsura ng tinutukoy niyang matandang lalaki. O sige na, pumasok na tayo sa loob para makatulog ka na rin at makapagpahinga. Oo, sige kuya. Pasensya na sa abala ha. Good night and sweet dreams. Ako hindi pa matutulog dahil mag-usap pa kami ng ate Cyril mo eh. Napatango na lang si Cora at naglakad na papasok ng kwarto niya. Hindi na masyadong inisip ng dalaga ang sinabi ng kapatid dahil pagod na talaga siya ngayong araw. Pakiwari niya ay may umubos ng lakas niya. Nakatulog siya ng mahimbing at nagising mag-aalas 5 na ng umaga. At eksaktong alas 5 na ng umaga siya bumangon pero parang hindi pa full charge ang kanyang pakiramdam. Wala pang gising sa kanilang tatlo maliban sa kanya, kaya nauna siyang magluto ng almusal para na rin kay Kuya Christopher at Cypher. Habang nakaharap sa niluluto, ay naramdaman niyang merong naglakad sa likuran, kaya saglit siyang napalingon doon. Nang mapansin niya ang matangkad na lalaki, ay inakala niyang ang Kuya Christopher niya yon. Good morning kuya. Ang aga mo magising ah. Hindi umimik ang matangkad na lalaki. Nagdire-diretso lang to papunta sa banyo at nagsara ng pinto. Kaya napakibit-balikat na lamang si Cora. Nasanay kasi siya na binabati ng nakatatandang kapatid ng good morning simula nang tumira siya sa bahay noon. Nang matapos na siya sa pagluluto ay kaagad niyang inilatag ang mga yon sa lamesa. Pagkatapos ay umupo na siya sa nakatapat na nakasarang pinto ng banyo. Kuya, may sinangag dito oh. Hotdog, ham at saka sunny side up egg. Almusal na, paglabas mo dyan. O sige, maya-maya paglabas ko. Natigilan ang dalaga sa pagsubo ng pagkain matapos marinig ang pamilyar na boses na yon. Naalala niyang bigla ang gwapong lalaki na si Gideon dahil kapareho ng nasa banyo ang boses nito. Hindi naman kasi ganoon kung magsalita ang kanyang kuya lalo na ang weirdong pamangkin. Pagkadakay tumayo ang dalaga at marahang lumapit sa pinto. Nakiramdam siya sa kung anong ginagawa ng kung sinumang tao na nasa loob ng banyo. Paglapat ng mga tenga niya sa mismong pinto ay kakaibang pakiramdam at lamig ang dumaloy sa buo niyang katawan. Para bang may kung anong mabigat na presensya ang bumalot sa buong paligid. Unti-unting nagtayuan ang mga balahibo ni Cora sa bandang batok kaya naman bigla siyang napaatras. Kuya Chris? Naudot siya sa pagsasalita dahil biglang bumukas ang shower sa loob ng banyo. Sinundan niyo ng biglang pagbukas ng pinto mula sa silid ng kanyang Kuya Chris, kaya napadako doon ang tingin niya. Nanlaki ang mga mata ni Cora sa sobrang pagkagulat at takot nang makita niyang lumabas mula sa kwarto ang kanyang kuya. Kumakamot-kamot pa ng ulo ang matangkad na lalaki na halatang kagigising lang. Nang makita siya ni Christopher na tila gulat na gulat at namumutla, ay napakusot ito ng muka habang punong-puno ng pagtataka. Oh, good morning tol. Para ka na naman nakakita ng multo dyan ah. Tao ako, Cora, at walang multo sa bahay na to. By the way, anong almusal? Huy! May sinangag, sunny side up egg at hotdog. And these are all my favorites. Thanks tol ha. Buti na lang at maaga kang nagising dahil may tagaluto na kami sa umaga. Pagkaupo ng matangkad na lalaki sa tapat ng hapagkainan, ay marahan namang napalingon si Cora sa pinto ng banyo na marahang bumubukas.
Nang tuluyan tong mag-open ay wala na siyang nakitang tao sa loob pero nanatiling nakabukas ang shower. Dahil doon ay mabilis na nangilabot ang buong pagkatao ng dalaga. Parang lumobo at sasabog ang ulo niya sa tindi ng nerbiyos na nararamdaman. Pinilit niyang kontrolin ang takot kaya hinikpitan niya ang kapit sa tuwalya hanggang sa marinig na lang niyang muling nagsalita si Christopher. Uy, tol! Cora! Bakit nakatayo ka dyan? Namumutla ka. Okay ka lang ba? Ano, kulang ka ba sa tulog? Sa mga sinabing yon ng kanyang kuya ay tila nahimasmasan siya. Wala sa sarili siyang naupo sa tapat ng hapagkainan at pilit ng ngiting sinabayan ang nakatatandang kapatid. Yes, kuya. Okay sa all right. Medyo antok pa kaya tulala pa ang bruha. Sabi sa'yo matulog ka na eh. Kitang-kita kong pagod mo kagabi. Maliligo na ako. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, nang nasa ospital na ay hindi masyadong nakapag-concentrate si Cora sa pagtatrabaho. Nadala niya sa ospital ang mga iniisip patungkol sa nangyari sa kanilang bahay. Alam ng dalaga sa sarili na meron siyang nakitang pumasok sa banyo na inakala niyang si Kuya Christopher. Ang isa pa sa mga pinagtataka niya ay nung narinig niya ang boses ni Gideon sa banyo. Totoong matatakotin si Cora subalit hindi niya sukat akalain sa sarili na magiging ganun katindi ang pagkatakot niya dahil sa mga kababalaghang nangyari. Nang matapos ng mag-ayos ng sarili ay nagsimula na siyang humataw kahit parang drained pa rin ang pakiramdam niya. Para mawala na rin sa isip niya ang takot at nagkikilos na lang siya sa lugar kung saan siya naka-assign, sa pharmaceutical building. Una niyang pinasadahan ang CR sa first floor kung saan mas pinakamaraming nagpupunta dahil malapit ito sa outpatient department at emergency room. Marami-rami ang tao ng araw na yon kaya panay-panay din ang paglilinis niya. Ilang saglit pa nang dumating na si Mang Julio ay napansin ng Ginoo na tila namumutla ang dalaga at parang wala pa sa wisyo. Nag-almusal ka na ba kanina sa pantry? Hindi, kuya eh. Maaga ka raw dumating ah. Umidlip ka ba muna sa couch ng locker room? Hindi, kuya. Umamin ka nga. Puyat ka ba kagabi? Nagparty ka ba? Nag-inom o gumimik? Po? Para kang lutang kasi ngayon eh. Parang hindi ikaw yung Cora na kausap ko kahapon. Namumutla ka rin, Neneng. Kaya ako tinatanong kung napuyat ka ba kasi pagpapahingahin muna kita saglit sa couch. Saglit na tumigil ang dalaga sa ginagawa nito at matamlay na hinarap ang kanyang superior. Hindi ko rin po alam, Kuya Julio. Nanibago lang siguro ang katawan ko. Ang tagal ko rin kasing nawala sa pag-housekeeping eh. Namumutla po ba talaga ang mukha ko? Oo. Baka mapagkamalan ka pang multo ng mga tao rito eh. Umuwi ka na kaya muna. Hindi po. Kaya ko po, promise. Pangalawang araw ko pa lang sa work, ayaw ko ring ma-disappoint ang kuya ko sa akin. Okay, sige. Ganito na lang. Total, ayaw mo namang umuwi. Magpahinga ka na muna doon sa couch sa locker room hanggang sa lunch break. Tapos, kung talagang kaya mong makabalik sa pagtatrabaho, hindi kita papauwiin. Pero kung hindi talaga, sorry to say, Ineng. First is we need to ensure the safety of our employees. Uuwi ka talaga sa ayaw at sa gusto mo. Naintindihan ko po. Kaya lang sabi nyo kahapon, baka mayari tayong lahat kapag may nakakita sa akin na natutulog during work hour. Kaya nga nasa sulok nakapwesto ang couch na yon para hindi talaga makitang may natutulog kahit nakabukas ang pinto. Ganyan din naman ang ibang pinagagawa ko sa mga katrabaho natin kung talagang pagod na sila. Talaga po? Salamat ah. Sige na, madali ka na at pumunta ka na ron para makapagpahinga ka na habang maaga-aga pa. Ganun na nga ang ginawa ng dalaga. Nagpahinga siya sa couch at sa hindi maalamang kadahilanan ay gumaan nga kaagad ang pakiramdam niya.
parang naging cellphone siya na na-charge sa couch ng locker room. Pagkagising niya eksakto 12:00 ng tanghali, ay ang gaan-gaan na talaga ng pakiramdam niya. Kaya natuwa siya. Yun nga lang pagtingin niya sa hilera ng mga locker room ay nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkakita kay Gideon na nakasandal doon habang nakatingin sa kanya at pangiti-ngiti. Mukhang sarap ng tulog mo ah. Kaya ako napapasok dito. Narinig kong may malakas na humihilik. Pagtingin ko ikaw lang pala. Namula si Cora sa sobrang hiya kaya naman hindi siya kaagad nakapagsalita at nataranta na lang na hindi na niya napapansin ang kanyang mga inaaksyon. Oh, okay ka lang? Ba't parang natataranta ka? Ano kasi, sir? Sir, hindi mo naman ako boss ah. Please, Gideon, huwag mo ko isusumbong kung saang department ka man ha. Uy, relax ka lang, ano ka ba? Hindi kita isusumbong. Saka malamang pinatulog ka dyan ni Mang Julio, no? Nothing to worry about, okay? Basta, huwag mo ko isusumbong ha. Pangalawang araw ko pa lang sa trabaho eh. Ayaw ko pati si Mang Julio mapahamak ng dahil sa akin. Naku po, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Oh, teka, bago yan, mananghalian ka muna. Okay? See ya sa HR office ha. Mas lalong nataranta ang dalaga pagkatapos ng marinig niya yon. Kaya dali-dali niyang hinatak si Gideon hanggang sa hindi sinasadyang matumba sila pareho sa couch. Napadagan sa kanya ang matipunong lalaki at kamuntikan pa silang mag-lips to lips. Mabuti na lang ay nakaiwas siya ng tingin. At kaagad naitulak ang lalaki. Pero nanghina pa rin siya matapos maisip ang posibleng mangyari kaya tila nawala na naman siya sa focus. Nang tumatayo at nagpapagpag ng pantalon ay napatingin si Gideon sa kanya. Ba't mo naman ako hinatak? Yari ka na talaga. Ang dami mo na kaagad kasalanan. Pangalawang araw mo pa lang ah. Hala, please naman. Huwag mo akong isusumbong. O sige, in one condition. Kahit ano please. Basta huwag lang mahirap ha. Pumayag kang ihatid kita mamaya. Ha? Ihatid? Yes, ihatid kita sa inyo. Ayaw mo ba? Okay lang naman, but see you sa HR na lang. O sige na, payag na ako. Saan naman tayo magkikita? Sa terminal. O sige, alis na ako ha. Kumain ka na ng lunch para may lakas ka mamaya sa trabaho mo. Paglabas ng gwapong lalaki sa locker room ay dali-dali siyang sinundan ni Cora pero laking pagtataka ng dalaga dahil mabilis na nawalang parang bula si Gideon. Napakamot na lang siya ng ulo habang kinakabahan pa rin. Iniisip niya kasi kung ano ang mga susunod na mga mangyayari. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos mananghalian ay hindi na niya nagawang magpahinga pa dahil okay na rin naman ang kanyang pakiramdam. Hahanapin niya sana si Mang Julio pero hindi niya nakita kaya naman napagtanungan na lang niya ang isa sa mga regular na empleyadong kahanay niya na si Rico. Naisipan niyang usisain ang binatang patungkol kay Gideon pero pareho lang din kay Mang Jose ang sagot ni Rico na wala silang kilalang Gideon na nagtatrabaho sa ospital. Pagsapit ng 1:00 ng hapon ay bumalik sa trabaho ang dalaga. Bumalik siya sa pharmaceutical building at ginawa ang kanyang task. Nang matapos na siya sa pagmamap, ay agad na lumabas ng common comfort room ang dalaga. Mag-elevator sana siya kaya lang ay nakita niya sa pinakadulo ng pasilyo si Gideon na naglalakad to papunta sa hagdang naroon. Dala ng pagka-curious sapagkat gusto niya ring malaman kung ano ba ang katayuan ng gwapong binata sa ospital na yon, kaya maingat, palihim at walang pag-aalinlangan siyang sumunod. Nang nasa tapat na siya ng hagdan, ay hindi na niya naabutan ng taong pakay kaya napaismid na lang siya bago kausapin ang sarili. Ang bilis naman nung parang palus. Di ko tuloy nasundan kung saan siya nagwo-work dito sa ospital. Hindi pa man niya halos natatapos ang sinasabi ay nakaramdam na siya na mayroong kumalapit sa likuran.
Nang lumingon siya ay ganun na lang ang pagkagulat niya nang makita si Mang Julio. Hindi na kabayong bondat. Hoy, bunganga mo, Ineng. Anong ari ng kabayong bondat ka dyan? Mabuti na lang walang tao sa koridor kundi nakakahiya talaga, Ineng. Ay, sorry po Kuya Julio. Ano, okay na ba ang pakiramdam mo? Opo, nakapaglinis na nga po ako ng CR dito eh. Okay, sige. Pero sinasabi ko sa iyo ha, hinay-hinay sa pagtatrabaho. Huwag over-fatigue. Trabahong sakto lang sa sweldo lang. At huwag masyadong galingan para hindi rin pagod-pagod. Okay, noted po. Nagpatuloy na nga sa paglilinis ang dalaga hanggang sa lumipas na naman ang maghapon. Kakaunti lang naman ang kanyang ginawa pero pakiwari niya ay cellphone na nalobat na naman siya. At katulad ng napagkasunduan, nang uwian na ay inihatid siya ni Gideon sa tapat ng kanilang bahay. Gideon, bakit mo ako naisipang ihatid? At saka, hanggang kailan to ha? Don't worry, it will be over soon. Soon and very soon. Okay, pasensya na sa mga tanong ko ha. Nahiya kasi ako na baka kapag nakita ka ng kuya magtanong agad yun kung anong... At saka pala, ano ba talagang posisyon mo sa ospital? Nahihiwagaan kasi ako Hindi ka kilala ni Mang Julio pati ni Rico. Kung sa HR ka, makikilala ka nila kaagad. Pumasok ka na sa loob ng bahay niyo bago pa ako makita ng kuya mo. O sige, babay na. Nakatameming pinagmasdan ng dalaga ang gwapong lalaki. Kahit na naiinis siya dahil ayaw magsalita ni Gideon pero wala naman siyang magawa sapagkat parang nagugusan niya pa ang asta nito. Para siyang akit na akit sa mga nangyayari at umaasa na mas mag-level up pa sila sa ganoong sitwasyon. Sa buong isang linggong training with pay ay ganoon na nga ang naging sitwasyon ng buhay ng dalaga. Para siyang nauupos na kandila sa pagod. Pagpapahingayin siya saglit ni Mang Julio at magiging okay na siya. Ihahatid ni Gideon at hapong-hapuna naman pag-uwi ng bahay. Napansin na yun ni Christopher kaya nang huling araw ng training ni Cora ay kinausap na siya ng masinsinan ng nakatatanda niyang kapatid. Cora, huwag ka sanang magdadamdam sa akin ha. Siguro dapat tumigil ka na sa pagtatrabaho sa ospital Dahil pansin kong hindi magandang epekto sa kalusugan mo Nangihinayang kasi ako kuya Kesa naman ang kalusugan mo ang madali. Concern lang naman ako sa iyo ha. Kasi tingnan mo yung tsura mo ngayon. Ang putla mo at ang laki ng pinayat mo. Kahit isang linggo ka pa lang na nandun sa ospital ha. Para ka ng bangkay sa putla at payat Tapos sabi mo, di ba? Next week ilalagay ka na sa panggabi. Mas lalo ako mag-aalala sa iyo niyan. Baka mamaya pagalitan pa ako nila Tito Carlos at Tita Nene kapag nagkasakit ka. Hindi kita pinapunta rito para makaganyan ka, Cora ha. Baka naninibago lang ang katawan ko kuya. Halos 6 na buwan akong hindi nakapagtrabaho kaya siguro ganon. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko ha. May 2 araw ka pa para mag-isip, Cora. Tandaan mong concern lang ako sa iyo ha. Thank you kuya. Sige na, magpapahinga na po ako. Nang nasa silid na ang dalaga ay pasimpleng nag-usap ang mag-ama tungkol sa nangyari. Lingid naman kina Kuya Christopher at Cypher na kahit pagod na pagod ang katawan ay pasikretong kinig si Cora na nakaupo lang sa likod ng nakasarang pinto. Sure ka ba talaga anak na ilang beses mong nakita na mayroong naghahatid sa kanya? Sure na sure po ako. 3 beses kong nakita. Ito pa rin ba yung sinasabi mong nakita mong matandang lalaki? Opo pa. Sure na sure po talaga ako. Ibang naba-vibes ko sa taong yun pa. Hindi maganda ang aura niya Siguro yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang umalis doon sa ospital. Saan niya naman nakilala yung matandang yun? Hindi kaya katrabaho niya? Narinig mo ba silang nag-uusap? Hindi po Umaalis kasi kaagad yung matanda. Maliban nung unang hatid niya kay auntie.
Hindi ko rin naman po sila pinakikinggan sa usapan dahil nahihiya akong baka makita naman ako ni auntie na nakikiusyoso. Sige. Matulog ka na rin at kakausapin ko pa ang mama mo. I-chat mo yun at mag-good night ka rin ha. Hindi yung mag-chat-chat ka lang sa kanya kapag meron kang kailangan. Napakunot ang dalaga matapos marinig ang usapan ng kanyang kuya at pamangkin. Hindi niya kasi mag-gets kung bakit matandang lalaki ang tukoy ni Cypher kay Gideon. Mukha bang matanda si Gideon? Yang gwapo-gwapo at ang kisig-kisig ng tao. Bulag yata tong si Cypher eh. Anong tingin niya sa akin? Kukuha ng sugar daddy? Bumalik ang dalaga sa higaan na napapaisip dahil sa mga narinig niyang usapan. Kaya hindi siya kagad dinalaw ng antok kahit pagod na pagod. Habang nakahiga ay nagpaulit-ulit sa isipan niya ang mga sinabi ng pamangkin hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog ng mahimbing. Pasado 3:00 na madaling araw na alimpungatan ng dalaga matapos marinig na marahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Dahil nakadapa at pagod na pagod ay hindi siya bumangon sa kama. Idinilat na lang niya ng bahagya ang mga mata at sinipat kung sino ang pumasok. Matapos maaninag ang matangkad na lalaki ay pumikit ulit siya bago marahang nagsalita. Bakit kuya? May kailangan ka ba? Hindi umimik ang matangkad na lalaki at naglakad lang to papunta sa tapat ng aparador bago huminto roon. Muling napadilat si Cora at sinundan ng tingin ng taong nasa harapan ng aparador na inakala niyang si Kuya Christopher. Pagkalaon ay napabaling ang tingin niya sa alarm clock na nasa tukador malapit sa kanyang higaan. Nang makitang 3:00 pa lang na madaling araw ay napakunot noo ang dalaga pero hindi na siya nagsalita sapagkat narinig niyang bumoses na ang lalaki. Ito na ang oras. Uubusin ko na ang lahat ng enerhiya mo, Cora. Nang marinig ang pamilyar na boses ay bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil sa pagkagulat. Parang lumobo ang utak niya dahil sa sobrang nerbiyos nang makita si Gideon na nakangisi sa kanya. Gwapo pa rin ang mukha nito subalit nanggilisik na ang tingin na parabang handa siyang sakmalin sa isang maling galaw lang. Gideon, paano ka pasok dito? Makakapasok talaga ako dito, Cora. Dahil hindi naman ako isang multo. Demonyo ko, Cora. Demonyo ako! Eksaktong pagkasabi noon ni Gideon ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging isang maamong tupa ay para siyang naging isang halimaw. Isang matandang naaagnas ang pagmumukha. Kukunin ko ngayon ang buong lakas ng kaluluwa mo bilang kabayaran! Kahit nanghihina ang dalaga ay pinilit niyang ikilos ang sarili. At dala na rin ng adrenaline rush ay mabilis siyang nakatakbo palabas ng kwarto at isinarayon saka nagsisigaw ng ubod lakas. Nagising naman kaagad ang mag-amang Christopher at Cypher. Nang makita nila si Cora na pinipigilan ng pinto sa pagkakasara ay tumulong na kaagad sila ng walang pag-aalinlangan. 3 silang pumipigil sa pinto na hindi mabuksan ng kung sino mang nasa loob ng kwarto ng dalaga. Ano ba nangyayari, Cora? 3:00 pa lang ng madaling araw ah. May invited entity pa at nasa kwarto yun ni ate. Yun yung matandang nakikita ko naghatid sa kanya palagi. Ha? Akala ko ba walang masamang kaluluwang nakakapasok sa bahay natin dahil sa gabay mo? Hindi yun kaluluwa pa. Ano yun? Demonyo! Bago pa matapos ng dalaga ang kanyang sinasabi, ay nanghina na siya ng sobra at biglang humandusay sa sahig. Mabuti na lang ay kaagad siyang naalalayan ni Christopher kaya lang ay napabitaw naman ang matangkad na lalaki sa pinto dahilan para mabuksan to ng uninvited entity. Nang makita nila ang nakakatakot na nilalang ng matandang lalaking naagnas at namumulang mga mata, ay napaatras ang mag-ama habang bitbit ang dalaga. Tumakbo kagad si Cypher sa kusina para kunin sa kusina ang alam niyang makakatulong sa ganitong bagay. Aware pa si Cora sa mga nangyayari sa paligid kaya lang ay para siyang gulay na hindi makakilos sapagkat pakiramdam niya ay para siyang nauupos na kandila. Sisimutin ko ang natitirang lakas at kaluluwa ni Cora.
Gaya ng kasunduan namin. Siya ang kabayaran! Pero bago pa makalapit ang nakakatakot na nilalang, ay sinabuyan na ito ni Cypher ng asin na nakuha niya kanina sa kusina. Alam niya kasing ang kahit na anong uri ng asin ay toxic para sa mga demonyo. Ang kahit na anong uri ng asin ay maaaring gamitin kasabay ng holy water upang pumatay ng mga demonyo. Pero may pagkakataon kahit asin lang at tamang pananampalataya ay magagawa ng puksain ng isang demonyo. Dahil sa panonood ng weirdong binatilyo sa mga kababalaghan ay marami na rin siyang natutunan. Malaking bagay din ang pagkakaroon niya ng third eye kaya nagtataka pa rin siya hanggang ngayon sapagkat hindi niya na-identify na demonyo ang nakakasalamuha ng kanyang tiyahin. Layuan mo ang auntie ko! Kitang-kita nilang tatlo kung papaanong mangisay-ngisay si Gideon na parang bulating binudbura ng asin. Dahil doon, ay muli pang nagsaboy si Cypher rito hanggang sa tuluyan na itong magsausok bago tuluyang mawala. Kasabay ng paglalaho ni Gideon ay unti-unti nang nagdilim ang paningin ni Cora, kaya kaagad nag-alala ang mag-ama para sa kanya. Ang huling natatandaan na lang ng dalaga ay mahinang sinampal-sampal ni Kuya Christopher ang kanyang mukha, habang si Cypher naman ay inaalog-alog ang kanyang balikat. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang nawalan ng malay tao. Nagising ang dalaga dahil sa mga pamilyar na boses na kanyang naririnig. Pagmulat ng mga mata at pagpaling ng liig pakaliwa ay nakita niya kaagad ng kanyang kuya at pamangkin na kausap ang isang matandang babae. Lutang pa rin siya pero aware pa naman siya sa kapaligiran at kahit papaano ay naintindihan niya ang pinag-uusapan ng tatlo. Lola Delia, please po, tulungan niyo ang kapatid ko. Hindi ako papayag na makuha siya ng demonyo. Huwag kang mag-alala, Topper. Tutulungan ko ang bunso mong kapatid. At sinasabi ko nga sa iyo, hindi yun demonyo. Nakita ko na ang bagay na yon. Matagal na panahon na. Ang taong yon na nagpapanggap na isang makisig na lalaki ay isang mangkukulam. Nagtatago siya sa ganoong anyo para makapambiktima. Uubusin ang enerhiya ng isang tao hanggang sa malipat sa kanya ang lakas na nagbibigay ng kapangyarihan. Isa yung malakas na uri ng pangungulam. Iba sa palipadhangin o kung ano pa. Kaya po pala hindi ko kagad ma-identify kung anong klaseng nilalang yun. Basta ang alam ko lang, may hindi siya magandang puwersa. Nalaman mo rin naman, Apo, ang madilim na intensyon ng nilalang na yon. Ang mga ganoong klase na mangkukulam ay isinanla na ang kaluluwa sa demonyo dahil sa pag-aasam nila ng kapangyarihan. Hindi nila naisip na ang lahat ng bagay sa mundong ito, basta nasa mundo, ay merong hangganan. Ano pong kailangan gawin para masagip si Cora, Lola Delia? Una, kailangan nating matunton kung nasaan at sino ang mangkukulam. Kapag nalaman ko yon, saka ko ibabalik sa kanya ang lahat ng ginawa niya para matigil na ang kasamaan niya. Malamang, marami na siyang nabiktimang tao, kaya dapat ay maputol na ang gawain niyang yon. Paano niyo po gagawin yon? Simple lang. Kukonekta ko sa diwan ni Cora. Gising na po ang auntie. Lahat sila ay napatingin sa dalaga na kanina pa pala nakikinig sa usapan pero nananahimik lang dahil sa panghihina ng buong katawan. Napayak lang si Cora nang mapagtanto niya na may hindi na pala pangkaraniwang nangyayari sa kanya ng ganun-ganun na lang. Kaya agad siyang niyakap ng pamangkin at inalo-alo. Lumapit din ang kanyang kuya at tinawakan ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Senyales ng kanyang suporta at pagmamahal. Huwag ka mag-alala, Tol. Hindi magtatagumpay ang kung sino mang gumawa ng ganitong klase ng kulam sa'yo. Pagbabayarin siya ni Lola Delia. Pagbabayarin natin ang hayop na yun. Handa ka na ba, Iha? Handa na po. Wala nang ang inaksayang oras ang lahat. Gamit ang hipnotismo ay pinatulog ng matandang manggagamot ang dalaga. Pero kahit tulog ay tila gising naman ang diwa ni Cora. Katulad na rin ang sinabi ni Lola Delia. Aware siya sa paligid.
Nakikita at naririnig niya ang lahat. Para siyang kaluluwa na nakahimlay at nanonood lang sa mga pinaggagawa ng lahat. Magsisimula na ako, Christopher at Cypher. Magdasal lang kayo ng tahimik at huwag gumawa ng kahit na anong komusyon. Manatili kayong nakabantay dahil sa oras na kumonekta na ako sa taong gumawa nito kay Cora, ay konektado na rin kami sa isa't isa. Ibig sabihin, kung anong nagagawa ko sa kanya, ay maaari niya ring magawa sa akin, kahit gaano pa kalayo ang aming distansya. Pagkatango na mag-ama, ay nagpatuloy na ang matandang ginang sa kanyang ginagawa. Hinawakan niya ang noo ni Cora habang ang diwa ng dalaga naman ay nakatingin lang sa kanya. Bumulong na mga kakaibang salita si Lola Delia bilang pasimula ng pagkukonekta. Sa isang iglap ay tila ba nagkalat-kalat ang diwa ni Cora. Nakaramdam siya ng kiliti sa utak hanggang sa magbalik ang lahat sa kanyang diwa. Ilang linggo ang nakalilipas bago siya magpunta sa bahay ng kanyang kuya. Sa parke kung saan siya unang naghintay kay Christopher hanggang sa kasalukuyan. Ilang saglit pa ay tila nakumpres sa utak niya ang mga alaalang yon. Kaya ang kiliting nararamdaman sa utak ay biglang naging masakit na pakiramdam. At sa huli, ang tanging naiwan sa kanyang alaala ay ang mga patay na kuko. Ganun na lang ang gulat ni Cora nang makita ang mga patay na kuko sa iisang tao lang pala nang galing. Napatanong tuloy ang diwa ng dalaga. Paano? Cora, alam kong gising ang diwa mo at nagtatanong kung paano. Ang patay na kuko ang sumisimbolo ng pagtanda at pagkabulok ng isang katauhan. Kaya siya nang bibiktima ng mga inosenteng tao para manatili ang anyo niyang nabubulok na sa kaloob-looban. Ngayong alam na natin na si Mang Julio at Gideon ay iisa dahil sa mga patay na kukong kumukonekta sa kanila. Mabilis na nating maibabalik ang sumpang iginawad niya sa iyo. Wala nang sinayang na oras sa matandang babaeng manggagamot. Muli siyang nagbigkas ng mga salitang ritual na siya lang ang nakakaunawa. At katulad ng bilin niya, ay umantabay lang ang mag-ama sa mga mangyayari habang si Cora ay hindi pa rin makapaniwala matapos malamang si Mang Julio lang pala ang may pakana. Doon niya napagtanto na kaya pala walang nakakakilala sa ospital sa pangalan na yun sapagkat hindi naman pala ito totoong nag-i-exist. Kaya rin pala sa tuwing susulpot si Gideon ay nawawala naman si Mang Julio. At kaya pala matanda ang tingin ni Cypher kay Gideon sapagkat ang totoong katauhan nito ang nakikita ng weirdo niyang pamangkin. Muling nagbanggit ng kakaibang salita si Lola Delia. Kitang-kita at dinig na dinig ng lahat kung paanong humiyaw sa sakit si Mang Julio matapos ang kanyang ginawa. Ganun na lang din ang pagkagulat ni Cora nang makita ang matandang lalaking akala niyang mabait na unti-unting nanghina at halos hindi na makalakad. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay unti-unting bumalik ang lakas ng dalaga. Pagdilat ng mga mata niya, ay kaagad siyang bumangon na kaagad namang nilapitan ni Christopher at Cypher saka sila nagyakapan. Tapos na. Kahit gaano pa kalakas ang uri na kapangyarihan ng isang mangkukulam, hindi nito mapapantayan ng balik ng sumpa. Walang higit na sumpa sa bawat sumpa. Lahat ay nag-agapi, maliban sa lumikha nito. Maraming salamat po at nailigtas yung kapatid ko. Thank you po, Lolo Delia. Maraming salamat po. Nasisiguro ko sa inyo na matindi ang kahihinatnan ng taong nag-alay ng kaluluwa niya sa demonyo para lang sa kapangyarihan. Hihilahin siya ng mga demonyong yon hanggang sa pinakamalalim na parte ng impyerno. Ilang araw lang ang nakalipas ay nabalitaan na lang ni Cora na namatay na si Mang Julio at katulad nga ng sinabi ni Lola Delia na diretso sa pinakamalalim na parte ng impyerno ang kaluluwa ng ginoong nagpapanggap na gwapong mangkukulam. Nalungkot man ang dalaga sa mga nangyari pero nagtuloy pa rin ang buhay.
Tumigil siya sa pagtatrabaho bilang isang housekeeper at muling itinuloy ang pag-aaral sa tulong na rin ng kanyang kapatid. Nang makapagtapos na, ay bumalik din sa probinsya si Cora para naman tumulong sa kanyang mga kamag-anak doon, katulad ng plano nilang magkuya para sa buo nilang sambahayan. Wakas!